Yes, hello mga kabagis. Welcome back to my channel, your kabagis again. And for today's video mga kabagis, I'll be explaining things, mga bagay-bagay na kailangan nating alamin before tayo gumastos, bumili ng ating mga biik na gusto nating gawing mga fatteners. So, dapat natin itong alamin mga kabagis kasi baka pera na o naging bato pa. So, just keep on watching. I'll be explaining things, 4 important things na kailangan ninyong malaman. But before that, sana mga kabagis, i-subscribe na yan kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel. At you hit the notification bell also para updated ka every time na may upload tayo kagaya nito. And also, I also have my Facebook page here. Yan siya. Please mga kabagis, i-check nyo rin yan. Mga kabagis, no? Thank you for watching, by the way. And ito tayo sa ating topic mga kabagis. First na i-discuss ko sa inyo na huwag muna kayong bumili ng biik, gumastos kung hindi ninyo alam kung paano sila gagamutin. Na-explain ko na ito noon pa mga kabagis in my previous vlogs or uploads na ang mga yung stage ng baboy or yung mga biik natin, the moment na mawala yan sa ina, yung first day hanggang 30 days niyan na nandyan sa'yo, na binili mo, yan yung pinaka-critical days ng ating mga biik. Correct me if I'm wrong, or comment down below kung agree kayo dyan or hindi. Pinaka-critical days yan. So tayo na mga bumili, bagong owner, bagong may-ari ng mga biik na yan is responsible to take care of them in that 30 days. That's, period of time. Certain period of time na 30 days mga kabagis. So, just the time, ito yung mga oras mga kabagis na maraming mga nag-aalaga na hindi nila alam kung paano gamutin yung kanilang mga nabiling biik. This is the time na namatayan sila. Worst case pa dyan mga kabagis is yung bang namatay lahat. Napaka sakit isipin na yun nga, pera na nga, naging bato pa. So kailangan ninyong alamin yung mga basic things kung paano gamutin yung mga pagkatain ng mga baboy. I-share ko rin sa inyo dito kung ano yung ginagawa ko the moment na maka-experience ako na magtatae, magkasakit yung aking mga alagang biik in that first to 30 days na nasa sa akin yung mga baboy na o yung mga biik na nabili ko. Unang-una, kailangan mga kabagis, obserbahan natin na kapag nagkaroon sila ng sakit, most especially itong pagtatae, ito talaga yung pinaka-worst na sakit ng ating mga alagang biik na sanhi ng kanilang pagkakamatay. So, observe talaga tayo niyan closely, close monitoring tayo. As the owner, iniisip natin na itong mga biik na to is parang anak na natin kasi sooner or later ito din yung magiging rason kung bakit tayo magkaroon ng profit in the future after ilang months natin silang alagaan. So, isipin natin mabuti mga kabagis na lahat ng pwedeng mangyari is ang bottom line yan is tayo na nagumagastos yung kawawa. Okay, most especially kapag ang ending is mamamatayan tayo, mawalan tayo ng mga ilang pirasong mga biik na nabili natin. Now, going back to the idea kung paano natin sila gagamutin. So as I've mentioned, close monitoring tayo mga kabagis. So first day pa lang or first attempt ng pagtatae, yung first scenario ng pagtatae ng mga baboy mga kabagis, huwag ninyong pabayaan, huwag ninyong hintayin na mabukasan or maglamay yung pagtatae nila. Hindi naman sa ini-encourage ko kayo na turukan kaagad ng mga gamot ng kahit anong mga klaseng gamot at pang tanggal sa pagtatae. Ang maganda dyan mga kabagis is marunong tayong gumawa ng mga paraan in an organic way. So first day pa lang kapag nagtatae, ang ginagawa natin dyan para hindi tayo mamamatayan, is bigyan natin ng either talbos ng kamote or itong hilaw na bunga ng saging.
Kung wala namang hilaw, is yung mga ubod ng saging. Pero pinaka ano talaga dyan, pinaka mabisa para sa akin is yung talagang hilaw na bunga ng saging na alatundan. Yan, kasi mapakla talaga yung mga kapagis at maraming mga ano ba yung parang malagkit na, ang sa amin kasi is ang term yun is yung bang dagta, ano? Dagta or tagok sa Bisaya. So kung makain nila yan, there will be a big possibility, no, yung first day na nagtatai sila, nabigyan ka agad natin ng ganyan, there's a big possibility na hindi yan mag-worse, hindi yan lalala, no? So first day, naagapan ka agad. So wag na wag ninyong pabayaan na kinabukasan wala kayong naibigay na gamot, kahit organic na mga pamaraan. Okay? Now, there will be some time, no, mga cases na na-experience ko rin, na hindi talaga sila nag-work doon sa pinakain mo na ng bunga ng hilaw na saging na alatundan, yung mga ubod ng saging, pinakain ko na rin, talbos ng kamote. Pag pangalawang araw hindi pa rin nag-work, so ang ginagawa ko kagad, hindi ko muna tinurukan ng kahit anong gamot using injection. Ang ginawa natin mga kabagis is pinainom natin ng anti-score na sachet. Yung bang nakasachet siya na anti-score. Ang pinakamaganda dyan mga kabagis is hindi masyadong ma-stress yung baboy mo. Kaya kumbaga nagkakasakit na nga sila, ini-injekan mo pa. So mas lalong ma-stress yung katawan ng baboy natin at baka yun yung dahilan na imbis na nawala na yung kanyang naramdam na pagtatai sa tiyan, doon naman tayo titirahin sa stress ng baboy at hindi nakakain yung ating mga alaga. So yun, kung hindi mag-work sa organic way, magbigay ako, papainumin ko yung anti-score, and then so far naman mawala naman talaga yung kanilang pagtatai at dahan-dahan itong overcome, dahan-dahan itong mag-recover at kakain na siya, babalik sa dati niyang gana sa pagkain at pangangatawan. Never akong nagkaroon ng pagkakataon mga kabagis sa dinami-dami ko ng mga fattenings na inalagaan na nagturok ako ng something kasi hindi nag-work yung mga pinapainom ko. Again, let's start with the organic, yung bang first attempt ng pagtatai nila, bigyan ka agad natin yung, wag ka agad natin silang injikan kasi yun yung dahilan no? Injikan na ng 3 beses, 4 na beses, wala pa rin nangyari hanggang sa mamatay na lang yung ating biik. No? Isipin din natin na parang ano yan, tao, no? Na the more masaktan, the more itong mawawala sa iyo. May hugot, no? Going back to the topic na talagang kung nagkasakit na nga, saktan mo pa, indikan mo pa ng ilang beses, so ang ending dyan is mamamatay lang yung mga alaga mong mga kabagis. So yun yung pinaka first natin na idea na dapat nating makuha at maintindihan, na wag tayong gumastos sa ating mga biik kung hindi natin alam kung paano sila gagamutin. Ibig sabihin yan, beforehand or mga previous days, months before ka bumili, before ka magdesisyon na magbili at mag-alaga ng yung mga biik, mga baboy, make sure na nagumagawa ka na ng mga studies, nanonood ka na ng mga tutorial, mga videos regarding paano sila gagamutin habang maliliit pa sila. Kasi dyan yung crucial, pinaka-critical days ng ating mga biik. Kung hindi natin yan maagapan kasi maraming mga factors ang mangyayari. Worst, mamatayan tayo. Pangalawa, luging-lugi tayo. Hindi natin makuha yung ating gustong timbang after natin gawin lahat yung ating pagpakain in 3 months or 4 months, 5 months ng pagkain. Luging-lugi ka na mga kabagis. And then, ang ending dyan is mahirapan kang kunin yung kapital mo sa biik at sa combine mo doon sa gastos mo sa feeds and then sa tao na sinasahuran mo sa pag-alaga ng baboy mo. Maganda kung ikaw mismo ang personal na nag-aalaga sa kanila. What if mayroon kang sinasahuran dyan? So meaning, hindi mo na makuha yung dapat mong makuha at yung profit na inaasa mo with that set of fatteners. Okay? Now, pangalawang idea mga kabagis is
wag kang gagastos at bumili ng biik kung hindi ka sure saan ito kukunin. Bakit ko yan ma-emphasize? May mga cases kasi na gusto na tayong mag-alaga at bumili ng ating mga biik. So kahit ano na lang sa Facebook, no, online, at mayroon pa tayong mga ginagawang patingin nga ng mga picture diyan sa mga available mong biik. May mga cases pa na mag video call kayo, no. Ito yung mga biik, ma'am, sir, na makukuha mo, i-deliver namin sa inyo. Okay? At ikaw naman naniniwala diyan sa mga ganyan. So ako, isang napaka mga kabagis, isang napaka-seryosong heads up ito kasi nga pera yan. May mga cases pa na hindi nila i-deliver yung iyong mga biik na number of biik na gusto mo kung walang 50% down payment or 100% na down na bayad doon sa mga biik na gusto mong bilhin. So yun yung pinaka problema. Now, I will emphasize this mga kabagis na hindi lahat ng mga pictures na sinasend sa iyo ay updated yan. Hindi lahat na video call sa iyo na yung pinapakita mong biik is yun talaga yung makukuha mo pagka-deliver. There are a lot of people, no, a lot of shall we say supporters natin na nagsasabi sa atin, nagchat sa atin personally na scam sila regarding this, and they want to also let other viewers or mga supporters na ma-heads up din kahit papaano. So wag tayong maniwala sa mga ganyan na mga pictures isend sa inyo, video call, kasi ang mga tao dyan is matiik yan. Nakita nyo na yan, 15 sila lahat, ang 10 dyan sa iyo, ma'am. So nilagyan na namin ng mga ganito ganyan, pero hindi pala yon yung kukunan ng biik doon pala sa hindi pinapakita sa video. Okay, ang ending dyan, pagdating sa kamay mo, naka-down ka na or nakabigay ka na ba ng full payment using online, GCash, Paymaya, pagdating sa bahay mo ay may mga sakit na pala yun, and after few days mamatay yung 2, 3 hanggang sa mamatay lahat. Ang ending, kailangan pa magkaso-kaso, kailangan pang i-report sa kahit saan i-report, no, sa mga police, sa barangay, and then it's really a stressful process. Stressful yan na mga sitwasyon na gusto ko sana mga kabagis or kayo na mga silent supporters natin or mga viewers natin dyan sa ating channel na maiwasan habang maaga pa. So take note, huwag mo nang bibili kung hindi ninyo alam kung saan kukunin yung inyong mga biik. Make sure na alam ninyo at kilala ninyo at kayo mismo ang pupunta doon sa lugar na yon at kayo ang kukuha, pipili, no, sa mga biik na gusto ninyong alagaan. That's the second tip. Pangatlong tip ko mga kabagis, mabahaba itong video na to, kung walang sure na mag-alaga or hindi available or hindi ka available na mag-alaga sa mga baboy. Bakit ko na-mention yan? May mga cases din na ako, mayroon akong mga kakilala na mga kasabayan kong nag-alaga ng mga baboy. Gusto ko rin i-share ito na bumili sila, no, may mga iba pa nga, more than 10, may mga 20 heads, 30 heads, pero hindi sila ang nag-aalaga ng kanilang mga biik. Alam niyo kung ano yung resulta? There will be, most of the time, no, mamamatayan yan. Kung hindi more than 2, 3, kalahati sa number na nabili nila. Normally, dahil nga laki-laki na yung mga baboy na yun, and then pinapakain na lang ng libre. So luging-lugi na mga kabagis. Ang ending natin dyan is parang pinamimigay natin yung ating mga pera na supposed to be ginagawa natin ng paraan upang ito ay lumago at magkaroon tayo ng profit in the future. Okay. Dito tayo sa panghuli at pang-apat na tip, no, mga kabagis, is that huwag bumili kung trip mo lang mag-alaga ng baboy. You know, ibig sabihin wala talaga sa plano mo mag-alaga, lalo na kung ito ay 5 to 10 pirasong biik na binili mo.
Okay, gusto kong i-emphasize ito mga kabagis. May mga pagkakataon kasi na napilitan tayong bumili ng biik dahil nainggit lang tayo, or dahil na-encourage tayo sa ating mga kasamahan, pero wala naman talaga sa ating plano na mag-alaga tayo ng baboy. So, make sure mga kabagis na kapag ka magdesisyon ka na bumili ka ng biik, mag-alaga ka ng mga fatteners, is that fully mga kabagis, determine and convince sa sarili mo na bibilhin ko to kasi nakita ko yung potential, nakita ko yung magandang bagay, magandang resulta sa pag-aalaga ng baboy. Hindi yung napilitan ka lang or hindi yung trip mo lang, kasi nga 10 na baboy mga kabagis, hindi birong puhunan yan. That's about 70 to 80,000 na puhunan. Isumada natin yung presyo ng baboy, presyo ng mga feeds, mga gamot, yung bayad doon sa mag-alaga. So nandyan yan sa 70 to 80,000 na halaga. At hindi yan biro na amount. Hindi yan, kumbaga, mapupulot mo sa kahit saan gusto mong, saang lugar na gusto mong hanapin ng 80,000 na yan. Ang hirap. Hindi yan basta-basta na amount. Kaya wag na wag kang mag-alaga o bumili ng mga biik na alagaan mo for your fatteners kung hindi ka convinced, hindi mo talaga plano. Yun yung kadalasan mga kabagis na mga rason, whenever meron akong mga na-encounter na mga issues, na-encounter na mga saluubin, mag-chat sa atin, I normally ask them, ano ba ang dahilan bakit ka bumili ng mga biik o baboy mo? Ay, kasi ganito, na lang ako, na-convince lang ako ng pero hindi, wala talaga ako sa... Wag na wag mong gawin yan. As early as of now, kung na sa ating mga viewers and mga silent supporters, subscribers dyan, wag na wag kayong magpalabas ng ganong kalaking pera kung hindi naman talaga sure at wala talaga sa plano ninyo na mag-alaga. Sayang din yun. Ipamigay nyo na lang sa mga kabagis, yung mga nangailangan talaga at talagang desididong mag-alaga ng baboy, yung ibigay nyo. Huwag ninyong hayaang mawala yung ganong klaseng value or halaga ng pera ninyo. So, yun lang siguro na-discuss ko. Ulitin natin, huwag bibili ng biik or gumastos kung hindi alam paano ito gamutin. Okay? Pangalawa, hindi tayo maggastos, magbili ng biik kung hindi ka sure saan ito kukunin. Alright? Source natin sa mga biik na gusto nating bibilhin. Dapat alam natin kung mas maganda talaga na mas nasa lugar lang natin yung ating pagkukunan para sure at kilala natin yung mga tao na yun. Wag bumili, wag gumastos kung walang sure kung sino ang mag-alaga sa mga biik na nabili mo or hindi ikaw personally mag-alaga sa mga biik mo. And lastly, wag bumili kung trip mo lang, at nadala ka lang sa mga kakilala mo at wala talaga sa plano mong mag-alaga ng baboy. Most especially kung 10 at pataas yung number ng mga operaso ng mga baboy yung pag-uusapan, kasi napakalaking halaga at puhunan yung dapat mong ipalabas niyan at mawala lang yung sayo kung hindi mo talaga plano mag-alaga. I hope mga kabagis meron kayong natutunan sa ating episode or ating upload na ito. And again, I just want to say thank you so much. Walang sawang pagkasalamat sa mga subscribers natin at mga silent supporters natin dyan. Thank you so much mga kabagis. Huwag niyong kalimutan yung ating Facebook page, Kuya Junis Vlogs, at i-follow niyo na rin yung mga kabagis. Thank you for watching.